sa kanila ang templo. Magiging Diyos nila ako. Sila'y magiging bayan ko. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo. Kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa at kalapati at mga namamalit ng salapi. Kumuha siya ng lubid at ginawa iyong panghagupit at ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda, pati na ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit ng pera at ipinagtataob ang kanilang mga mesa. Pinagsabihan niya ang mga nagtitinda ng kalapati, "Alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalala ng kanyang mga alagad ang sinasabi sa kasulatan, "Ang malasakit ko sa iyong bahay ang tutupok sa akin." Dahil dito, tinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo, "Anong himala ang maipapakita mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Sumagot si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo." Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling nabuhay, naaalala ng kanyang mga alagad ang sinabi niyang ito at sila'y naniwala sa kasulatan at sa sinabi ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Kasabay ng ating pagdiriwang ng pagtatalaga sa Katedral ng Maynila, ang ating mga pagbasa ay tumutukoy sa kung ano ang isang simbahan. Ano ang isang templo? 2 klase ng templo ang tinutukoy ni Jesus sa ating ebanghelyo. Una ay ang templong bato o ang simbahan. Nagalit si Jesus dahil ginawang palengke ng mga tao ang templo. Kaya't pinaghahagupit niya ang mga namamalit at mga nangangalakal. Isinabog niya yung mga salapi at pinagtataob ang kanilang mesa. Isang galit ni Jesus ang nailarawan dahil sa paglapastangan sa templo
na itinuturing na bahay ng Diyos. Bahay ng Diyos. Pangalawa, ang ikalawang klase ng templong tinutukoy ni Jesus ay ang templo ng kanyang katawan. Ito yung tinutukoy ni Jesus nang sabihin niyang, gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Akala ng mga pinuno ng Hudyo, yung mismong templong bato. Pero para kay Jesus, ano yon? Yung kanyang sariling katawan. Hindi yun naunawaan ng mga Hudyo noon. Pero naunawaan nila ang buong kwento matapos pahirapan, matapos patayin si Jesus at muling mabuhay ng 3 araw. Yun pala yun. Yun palang ibig sabihin nun. No? Isang nagbabantang Jesus ang inilarawan naman dahil sa paglapastangan sa Kanya na itinuturing na katawan ng Diyos. Lapastangan. Sabihin nyo nga po, anong ibig sabihin nun? Tagalog na yan. Alam niyo ba ibig sabihin nun? Ayun, kawalan ng respeto o kawalan ng paggalang. Ito ang ikinagagalit ni Jesus. Kung kaya't magandang makita natin kung paano ba natin tinatrato ang simbahan, ang templo. Ito man ay lugar o ito man ay tao, maging sarili nating katawan, paano natin ito tinatrato? Hindi ba? Anumang hindi sa iyo, dapat tinatrato ng may respeto. Pag hindi iyo, igalang mo. Hindi mo lugar, hindi mo teritoryo, kaya dapat respetuhin mo. Kung bahay mo yan, iyo yan. Pwede mong gawin kahit ano. Pero kung hindi sa iyo, matuto kang rumispeto. Malinaw yun, di ba? Hello? Hindi iyo, bangketa yan, pero inangkin mo. Ang dami niyan dito sa atin. Ha? 'Di ba? Hindi mo naman lugar iyan. No? Inangkin mo. Binakuran mo. Tinayuan mo pa ng bahay. Hello. Paano 'yon? Paano natin uunawain 'yon sa lugar natin? No? Kapag hindi mo pagmamay-ari, itrato mo ng maayos. Hindi mo kakilala, hindi mo kapamilya, matuto kang gumalang. At kahit nga kapamilya mo, hindi yan iyo. Hindi mo pagmamay-ari. Iyong katawan, hindi yan sa'yo. Inaangkin mo lang. Hiram mo lang yan. Pinahiram lang yan sa iyo. Kaya nga, dapat may pagrespeto. Simpleng aral tungkol sa paggalang ang nais ituro ni Jesus. Kailangan pong ituro ito dahil tila nawawala ang ganitong pakikitungo. Dahil pakiramdam natin, pagmamay-ari natin ang lahat. Dahil kung hindi marunong rumespeto, wala tayong karapatang hanapin din ito sa ibang tao. Kung hindi ka marunong rumespeto, wala kang karapatang hanapin din ito sa ibang tao. Tingnan nyo yung mga nangyayari sa paligid. Diba? Kawalan ng respeto. May napanood ako no video yung nag-aaway sa mall. Diba? Kawalan ng respeto. Respeto lang eh. No? Bakit nagkaganoon? Respeto. Pero gusto, respetuhin siya. Pero tingnan mo yung mga ugali. Walang respeto. Sa public place, nag-aaway. Walang respeto. Iyo ba yun? Sa'yo ba yun? Kaya nga mas nakakatakot eh. Kung sarili niyang bahay yun, baka mas masahol pa.
ang kanyang ginagawa. Respeto. At magandang ito rin yung aking paalala. No? Paalala sa aking pagdiriwang ng 9 na taon ng aking pagkapari, ang patuloy na rumispeto. No? Hindi akin ang isang lugar, hindi akin ang pagkapari, hindi akin ang aking buhay. Kaya matutunan kong lahat ng ito na irespeto, magpakita ng respeto, matutong gumalang. Simple lang ang aral na nais ipakita ni Jesus sa atin. Ang rumespeto sa mga bagay na hindi sa iyo. Magandang paalala yon. Kapag hindi sa iyo, matutunan mo itong igalang at irespeto. Mga kapatid, ang respeto ay karakter ng isang tao na ipinapakita sa pamamagitan ng pagtrato. Hindi mo pwedeng laging sinasabing, may respeto ako. Ay, hindi. Itrato mo. Ipakita mo. Kaya anumang bagay na hindi tinatrato ng maayos ay kasiraan ng karakter ng isang tao. Amen? Amen.